na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Success story ang isang top-notcher sa Civil Engineers Licensure Exam nagbigay inspirasyon sa mga netizen. Mobile pool na pauso na magtotropa sa Batangas City, pinusuan online. Pagyakap ng lalaki sa higit 1,000 puno sa loob ng 1 oras, nakapagtala ng world record. Art exhibit sa BGC, alay sa political activist na si Banksy, umani ng batikos mula sa netizens. At ilang celebs kumasa sa trending Piliin Mo ang Pilipinas Makeup Challenge. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa unang trending story, no honors, no problem. Nagbigay inspirasyon sa marami ang isang civil engineering graduate mula University of Santo Tomas. Ibinahagi kasi nitong bigo siyang makagraduate with honors. Pero gayon pa man, siya naman ang hinirang na top 5 o pang-5 sa may pinakamataas na marka sa 2024 Civil Engineers Licensure Exam. Ang kanyang success story tutukan sa trending report ni Pamela Adriano. Inspirasyon ang hatid ng isang civil engineering graduate dahil sa kwento ng tagumpay nito matapos pumasa at maging top-notcher sa 2024 Civil Engineers Licensure Examination. Kilalanin si Engineer Jonas Aldrin Abad mula sa University of Santo Tomas. Pagbabahagi nito sa kanyang social media post, bigo raw itong graduate with Latin honors, kaya naman ginawa nito ang lahat para mag-top sa licensure exam. Top 5 o pang-5 si Engineer Jonas sa nakakuha ng pinakamataas na grado sa eksaminasyon kung saan nasa 17,000 ang bilang ng mga kumuha ng exam. Mensahe pa ng bagong inhinyero, lubos siyang nagpapasalamat sa lahat ng tumulong at sumuporta sa kanya, lalo na ang kanyang mga magulang na anyay sinuportahan siya sa pagpapaliban ng board exams noong nakaraang taon para raw magkaroon ito ng sapat na oras sa pagre-review. Sa ngayon, susulitin muna nito ang oras para makasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon kay Engineer Jonas, ang tagumpay na ito ay isang answered prayer at katuparan ng kanyang mga pangarap. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, road trip and outing in one. Yan ang trip na pinauso ng isang barkada sa Batangas City to beat the heat ngayong summer. Aba, patunay lang itong sa panahong panay heat index ang laman ng balita. Cool na cool pa rin ang diskarte ng mga Pinoy. Ang mobile na pool na ito, kuhang-kuha naman ang inggit ng ilang netizens. Ang trending balita silipin sa report ni Rose Babiera. Magkahalong inggit at tuwa ang hatid sa mga nakasalubong ng tumatakbong sasakyang ito sa Laurel, Batangas. Sakay ang grupo ng mga kabataang nagbababad sa swimming pool. Hindi naman daw mainit sa Batangas, pagbibiro ng uploader na si Monica Kalinisan. Makikitang siya at ang kanyang barkada halos magtampisaw sa DIY swimming pool na ikinabit nila sa kanilang pick-up truck. Wala raw magawa ang magkakaibigan at dala na rin ng init ng panahon, naisip nilang lagyan ng lona ang kanilang mini truck at saka pinuno ito ng tubig. Ang kinalabasan, instant pool na umaandar o mobile pool kung tawagin. Talagang ready to beat the heat ang barkadang ito dahil ang ilan naka-shades pa habang nagkukwentuhan. Halatang enjoy na enjoy ang mga ito sa malamig na tubig na sinamahan pa ng hangin. Talaga namang kanya-kanyang diskarte ang mga Pinoy ngayong lumalala ang epekto ng tag-init. Ang isang netizen,
Proud na ang mga ganitong gimmick daw talagang only in the Philippines. Ang isa, nag-request pa nga na dapat daw ay mayroong ganitong mga biyahe. Sa ngayon, umabot na sa halos 10,000 views ang video na ito. Para sa MBC TV Network News, ako si Rose Babiera, sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, art is pre-approved? Ang dapat sana'y promotion na hihikayat sa mga tao na i-explore ang makulay na mundo ng sining, inulan ng batikos online. Ang kwento sa likod ng kontrobersiya tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Kamakailan, binatikos online ng isang promotional at ngayon borado ng post ng Bonifacio Global City o BGC sa paparating na exhibit sa Metropolitan Museum of Manila o the Met Museum. Tampok ang sikat na political artist activist na si Banksy. Ito'y matapos punahin ng netizens ang naging sagot ng pamunuan ng BGC sa tanong ng isang netizen na kung ibig sabihin ba nito ay pwede nang magpinta sa mga pader ng BGC nang hindi hinuhuli. Ang sagot ng BGC, hindi raw pinapayagan ng anumang uri ng vandalism sa lugar. Lahat daw kasi ng artworks at exhibits ay pre-approved. Agad naman itong dinumog ng netizens na naging mitya rin para ungkatin ang umano'y maka-elitistang pulisiya ng BGC. Kabilang na ang pagbabawal nilang kumuha ng larawan gamit ang professional cameras. Dagdag pa nila, hindi katanggap-tanggap na sila mismo kumokontrol sa galaw ng mga tao ang nagpo-promote kay Banksy na isang guerrilla artist. Isa umano itong kabastusan, lalo't sa kalayaang lumikha umiikot ang buong pagkakakilanlan nito bilang isang artist. Tinawanan pa nga ng isang netizen ang hashtag BanksyUniversePH na ginamit sa pag-promote sa exhibit. Patutsada naman ng isang ito, hindi raw crime ang art para sa BGC, kung mapagkakakitaan nila ito. Si Banksy ay isang world-famous graffiti artist na nagsimulang sumikat noong early 1990s at kilala sa kanyang stencil-based artworks na kumukondena sa iba't ibang isyong politikal at panlipunan. Bagamat marami na ring naging espekulasyon sa kanyang pagkakakilanlan, wala pa ring nakakatuklas sa tunay na pagkatao nito. Ilan nga sa kanyang mga kilalang artworks ay ang Girl with Balloon, Flower Thrower at The Mad Mad West. Sa kasalukuyan, nasa 12.6 million na ang followers ng tinaguriang guerrilla street artist sa Instagram. Kabilang na ang ilang sikat na artista tulad ni Brad Pitt at Christina Aguilera. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa kwentong record-breaking, Hugging Trees. Kung ang iba ay kayakap ang hanap kahit hindi naman cuddle weather, ang lalaking ito mukhang swak sa init ng panahon ang naitalang record. Literal niya kasing niyakap ang higit 1,000 puno sa isang kagubatan sa Alabama sa loob lamang ng 1 oras. Ang kakaibang record na naitala ng activist na si Abu Bakar tutukan sa trending report ni Millie Borja. Kakaibang record ang naitala ng isang environmental activist at forestry student na ito mula Ghana, matapos itong yakapin ng higit 1,000 puno sa isang kagubatan sa Alabama, USA. Siya ay kinilala bilang si Abu Bakar Tahiro, ang 29-year-old activist na yumakap ng 1,123 trees, dahilan para masungkit niya ang pinakamaraming punong nayakap sa loob ng 1 oras. Ayon sa Guinness World Record, lumaki si Abu Bakar sa isang farming community sa Tepa, Ghana, kung saan niya nabuo ang interes sa kalikasan at kung paano ito pangangalagaan. Matapos makuha ang undergraduate degree specializing in forestry sa isang top university sa Ghana, lumipat siya sa Alabama upang kumuha naman ng master's degree in forestry sa Auburn University. Ginawa niya ang nasabing record attempt sa Tuskegee National Forest. At para makuha ito, kinailangang nakayapos mismo ang kanyang 2 kamay sa mga puno.
Hindi pwedeng maulit na mayakap muli ang bawat isa nito. At ang mahalaga, dapat ay walang masisira o maapektuhang puno sa kanyang world record attempt. Ayon kay Abubakar, ang isa sa pinakamahirap na parte ng kanyang ginawa ay ang paglilipat-lipat sa bawat puno at masigurong bawat yakap ay pasok sa standard. At isa pa sa dagdag na pagsubok sa kanya ay ginawa niya ito habang siya ay naka-fasting para sa Ramadan. Kaya naman kahit tubig, hindi niya pwedeng inumin. Matapos ito, nangako si Abubakar na mas paigtingin pa ang pakikiisa sa pagprotekta at pangangalaga sa kalikasan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, piliin mo ang Pilipinas makeup trend. Matapos makitak-tak-takatak sa Asoka Challenge, piliin mo ang Pilipinas makeup trend naman ang patok ngayon sa social media. Di naman nagpahuli ang ilang celebs at influencers at ang mga ito all out sa kanilang entry suot ang mga nagkagandahang Filipiniana. Ang videos na humakot ng milyon-milyong views online, panoorin sa trending report na ito. Sa saliw ng Filipino tourism song na Piliin Mo ang Pilipinas, na inawit ni Angeline Quinto, bumandera ang talent at creativity ng mga Pinoy para magbigay-pugay sa makulay na kultura ng Pilipinas sa social media. Ang mga ito, kanya-kanyang paandar mula makeup, bonggang Filipiniana, at syempre, pang malakas ang transitions. Sa trend na ito, syempre hindi nagpahuli ang ilang celebs at social media personalities. Gaya na lang ng actress-vlogger na si Ivana Alawi. Piliin mo ang Pilipinas, pagkulo ang kwintas ng tela. Riva Kennery. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Ngayon din si Sajna Laparan. Piliin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. At Baninay Bautista na may pa-backup dancers pa. Bakit kumakaway? Piliin mo rin ang Pilipinas, pagkulo ang kwintas ng tela. Di rin naman nagpatalo ang mga kalalakihan tulad ng vlogger na si Wamos, na hinangaan sa konsepto nito tampok ang iba't ibang trabaho ng mga Pinoy na makikita sa lansangan. Habang social media personality na si Jomar Loviena, ibinida naman ang mga magigiting na bayani ng bansa na sina Lapu-Lapu, Jose Rizal at Andres Bonifacio. Sulit naman ang effort ng mga kumasa sa challenge na ito matapos tumabo ng milyon-milyong views ang kanilang video. Ang Piliin Mo ang Pilipinas Challenge ay lumabas matapos ang viral success ng Asoka bridal makeup trend sa social media, kung saan Indian bridal makeup naman ang bida. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag na rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.